Dear Lady Love TV. One Night Deal with Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikawalong bahagi. Nandiyan na si Teacher Ella. Napakunot ang noo ni Ella nang marinig ang malakas na sigaw ng isa niyang estudyante. Nang papalapit na siya sa gate ng barangay hall, nakita niya ang pagsuliyap ng mga bata sa kanya mula sa bintana ng classroom niya at agad na sinara naman ng mga bata. Weird, nagpatuloy lang siya sa paglakad papasok sa barangay hall. Kahit medyo nakapagtataka ang mga galaw ng mga bata, bakit naman kaya may tila spy na sumigaw na paparating na siya? Hindi kaya may surprise sa mga estudyante niya? Agad siyang napailing. Sobrang unrealistic naman yata itong naisip niya. Mukhang nakalimutan niya na kadalasan ay 5 years old ang mga tinuturuan niya. Imposible na gumawa mga ito ng surprise para sa kanya. Kahit elementary nga ay mukhang imposible pa. Saan naman kukuha ng pera para surprise na yan, di ba? Okay lang siguro kung may mga mayayaman na mga bata. Pero hindi naman maikakaila ang isa nilang rason kung bakit siya nagpasyang maging teacher kahit sobrang hirap mag-aral. Gusto niya kasi noon na makatanggap din siya ng bulaklak at letters tuwing Teacher's Day at may mag-surprise sa kanya tuwing birthday niya. Nandiyan na nga si Teacher Ella. Ang tagal. Napaghalataan talaga na may tinatago ang mga bata. Nasa gilid lang siya nakatayo at pinakikinggan kung anong pinagbubulungan ng mga estudyante niya. Ang iba ay mukhang tumatakbo pa at nagsisigawan. Kung may pa-surprise nga kung sakali, palpak na. Where's my shoes? Where's my scissor? Where's my... Dina, nasaan na ba siya? Hindi niya mapigilang umiti panigurado. Makalat siguro ang classroom dahil panay hanap ng mga gamit ng mga bata. Mukhang gusto na lamang niya umuwi at hindi na pumasok. Ang kalat siguro talaga. May naghanap ng sapatos, gunting, glue at kung ano-ano pa. Yung totoo, ano ba talagang meron? Nasa CR. Nasa CR? Sinong nasa CR? Call him. Ilang minutes na ba siya nasa CR? Nandito na si Ma'am eh. Kilala niya ang boses na yon. Si Sean ang nagsasalita. Pero sino ang nasa CR? Don't tell me pati CR ay makalat na rin. Parang ayaw niya na talagang pumasok. Napatampala lang siya sa noo at pumikit. Huminga muna siya ng malalim at sinanay ang sarili na makasimangot. Gusto niyang ipakita sa mga bata na ayaw niya makalat ang classroom. Ihahanda niya na ang pamatay speech kung sakaling makalat ang mga classroom nila. Kung ano man ang pinagkakaabalahan ng mga bata, ay dapat din na matuto siyang kung paano magligpit. Hindi yung panay si Kuya Mark na lang ang naglilinis. Tuturuan din niya ang mga bata kung paano maging responsable. Kahit pa nga mayayaman, kadalasan ng mga bata niya. Kung nasa pintuan na siya at humakbang na papasok, ay hindi sumalubong ang inaasahan niya. Wala mga batang magugulo, wala mga batang nakakalat na gusto niya sanang pagalitan. Walang surprise na akala niya ay gugulat sa kanya. Isang tao lang ang sumalubong sa kanya. Si Raph. Napalunok siya ng laway. Ano ginagawa ng lalaking to sa classroom niya? Dumako ang tingin niya sa dala nitong bouquet. Mga pulang rosas iyon na halatang mamahalin. Ano naman ang trip nito sa buhay at dinamay pa mga estudyante niya. Nawala tuloy sa utak niya ang mga hinanda niyang salita kung sakaling magkaharap sila ng lalaking to. Bakit ka nandito? Tanong niya. Gusto niyang palakpakan ang sarili at nagawa niyang magtanong kahit pinabalot ng kaba ang buo niyang sistema. Kahit hindi na nga niya halos marinig ang ingay na nasa paligid. Pakiramdam niya sobrang lakas ng pagkabog ng kanyang dibdib. Nililigawan ka? Patanong nitong sagot. Ganyan ka manligaw? Parang hindi ka nga sigurado eh. Nilampasan niya ito at pumasok na siya sa classroom. Iniwan niya nakatulala ang lalaki. Gusto niyang matawa sa sagot nito. Ligaw na pala para rito ang pagdala ng bulaklak araw-araw at sinisira ang buhay niya. Halos ilang linggo na rin lumipas mula na magkasundo sila at ginawa ang deal na yon. Agad siyang napailing. Hindi pala kami nagkasundo. Gumawa lang ng deal. Sigurado kaya ako. Nabitiwan niya ang libro na inilagay niya sa mesa. Tiningnan niya si Raph na nakatayo pa rin malapit sa pinto kung saan niya ito iniwan. You're such a jerk. You don't know how to court a girl. Sabay silang napalingon sa mga batang nagsalita. Si Sean iyon at napailing pa. Hindi ganyan ang manligaw. Sir Raph, hindi ko kailangan sumigaw. Nasayang lang ang effort namin kung ganyan ka. Tumalikod pa ito at pumasok sa CR. Hindi pa rin makapaniwala si Ella sa nangyari kanina. Kung paano magmaldita ang estudyante niya. Inikutan pa nito ng mga mata si Raph sabay talikod.
Muli siyang napakamot sa ulo. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala. Akala niya ay panaginip lang ang lahat pero nang makita naman niya si Sean ay sinampal niya sa katotohanan. Pinagmasdan niya ang bata. Iba ito sa mga estudyante niya na panay laro at kain lang. Iba ito kung umakto. Iba kung mag-isip at iba kung magsalita. Para itong ma-experience na talaga sa buhay. Ni hindi nga ito halos makipag-usap sa mga kaklase nito. Tuwing naiisip niya ang sinabi nito kay Raph ay natatawa pa rin siya kahit anong pigil niya. Naipamukha talaga nito sa binata na hindi ito marunong manligaw. Totoo naman yon, kaya hindi niya napigilan si Sean. Mabuti na rin at nalaman ng lalaki. Isang malaking hampas ng katotohanan iyon dahil mismong bata pa talaga ang nagsabi sa kanya. Akala ba nito na ligaw na iyong pagbibigay lang ng bulaklak? Mas gusto niya ang pera. Aanhin naman niya yon ng mga bulaklak, masisira lang naman. Mas gusto niya yung nakakain. Naglikpit na siya ng gamit dahil malapit na rin naman ang uwian. Kapag natapos na mga bata na kulay ng mga libro ay uuwi na sila. Hala si Sir, nagtaas agad siya ng tingin. May bigla na kasing sumigaw sa mga bata niya. Nakita niya si Raph na nakatayo malapit sa pinto at may dala na naman. Tiningnan niya si Sean na tumayo na rin at mukhang hinahanda ang sarili na magmaldita. Napangiti siya. Nagkaroon siya ng instant ate na tila sinusuri ang manliligaw niya. Pero biglang nawala ang ngiti niya. Paano na lang kaya kung mahulog siya? Sa Raph na to, mukha kasing seryoso talaga ito sa deal nila. Paano siya? Kailangan niya rin sigurong gumalaw. Ayaw niyang umalis sa trabaho dahil nahulog siya sa patibong ng lalaking to. Anong gagawin niya? Lumayo na lang kaya siya kay Raph. Hindi na lang kaya niya ito pansinin. Pero paano? Lapit ito ng lapit. Ano na namang ginagawa mo rito? Malditang tanong ni Sean. Ito ang unang lumapit kay Raph at sumunod ang iba pa niyang estudyante. Gulat siyang tumingin kay Raph na parang ayaw papasukin ng mga bata. Ang gulat niya ay napalitan ng ngiti. Mahal pa rin pala siya ng Diyos. Ang mga bata ang gumagawa ng paraan upang hindi makalapit sa kanya ang lalaki. Akala ko ba nagkaintindihan na tayo? Gulat na tanong ni Raph sa mga bata. Bakit kayo nakaharang? After what you did? Pabalik na tanong ni Sean. Hindi man niya nakita ang mukha ni Sean pero sigurado siyang nakataas ang kilay nito. Sigaw ka kanina. Sigaw mo, Teacher Ella namin, bad ka. Ibang bata naman ang sumagot. Hindi niya alam kung sino. Kailangan na ba niyang umeksena? Mukhang galit na ang mga bata kay Raph. Hindi naman dapat kasali ang mga estudyante niya dahil sila ang dapat ni Raph na mag-usap. Baka kapag naging mabait siya sa binata, ay magbago ang isip nito. Lumapit siya sa mga bata at tiningnan ang relo niya. Malapit ng 4:00, pwede na siguro na pauwiin ang mga estudyante niya. Class, magligpit na kayo ng gamit. Pwede na kayong umuwi. Aniyan, binalik sa pwesto ang mga bata. Hinarap niya si Raph at magkasalubong pa rin ang mga kilay. Nawala ito bigla dahil lang sa pagsigaw nito sa kanya kanina. Buti na nga sa'yo, dinamay mo pa talaga ang mga estudyante ko. Hinawakan niya ang kamay ni Raph at iginiya malapit sa mesa niya. Umupo ka muna dyan. Kapag nakaalis ang mga bata, mag-usap tayo. Buo na ang loob niya. Gusto niyang bawiin ang deal nila. Baka pwedeng pag-usapan nila ang lahat. Hindi naman siya kailangang humantong sa ganito para naglalaro lang. Laro lang naman talaga ang lahat. Kung sakaling may mahulog man, anong susunod? May aalis? May tatago? Larong pambata lang to. Pinaglalaruan ng damdamin. Ano naman kung mahulog siya kay Raph? Tapos aalis siya? Paano ang feelings niya? Paano siya? Marami siyang tanong. Maliban pa roon na ayaw niya nang ituloy ito. Sa loob ng 1 linggo ay marami na siyang natanggap na bulaklak sa lalaki. Todo effort talaga ito na ligawan siya. Gumagastos pa talaga. Dahil lang sa deal na to, gumagastos si Raph. Dahil lang sa deal na to, nadadamay ang mga bata. Dahil lang sa deal na to, nagiging maldita ang mga bata niya. Panahon na siguro upang itigil na. Goodbye, Teacher Ella. Sabay-sabay na pamamaalam ng mga bata niya at lumabas na ng classroom. Nagpaiwan si Sean na siyang ipinagtataka niya. Nilapitan niya ito at hinaplos ang buhok. Sean, hindi ka pa ba uuwi? Tanong niya sa bata. Agad naman siya nitong tiningnan. Uuwi ako kapag umalis na siya. Tinuro niya si Raph. I'm scared. Scared? Bakit? Takot ka kay sir? Takot ito? Pero hindi takot ang nakikita niya sa bata. Akala niya nagmamaldita lang talaga ito. Sumigaw siya kanina. Katulad siya ni Dad. Sinapon nito ang mukha kaya agad niyang niyakap ang bata. Ayokong saktan kanya katulad ng ginagawa ni Dad kay Ma'am. Please, Teacher Ella, lumayo ka sa kanya.
Hinaplos niya ang likod nito at pinatahan ito. May kwento pala sa likod ng pagmamaldita nito. Hindi niya alam kung ano ang buong kwento pero naiintindihan niya si Sean. Alam niya kung anong pakiramdam. Naiintindihan niya ang takot. Tahan na, aniya at patuloy pa rin sa paghaplos sa likod ng bata. Iba si Sir Ralph, hindi niya ako sasaktan. Pagkatapos niya itong sabihin ay tiningnan niya si Ralph. Nakikinig ito sa usapan nila. Nang magtagpo ang mga mata nila ay wala siyang mabasa roon. Sana hindi siya ganito. Sana hindi siya nito saktan. Hindi man ganoon ang sitwasyon nila sa sitwasyon ng mga magulang ni Sean, pero mukhang doon din patungo, may masasaktan sa kanilang dalawa. Naghari ang katahimikan sa loob ng kwarto ni Ella. Nakisama pa ang musika na pumailan lang sa kanyang kwarto na daig pang namatayan. Dumagdag pa doon ang kanyang problema. Pero hindi naman talaga ang katahimikan ang pinoproblema niya ngayon. Hindi niya alam kung paano paibigin si Ralph. Tila pinokpok ng martilyo ang ulo niya kakaisip kung anong dapat at magandang gawin. Parang gusto na lamang niyang matulog at hindi na gumising pa kung mahuhulog lang pala siya sa patibong ni Ralph. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Ralph ay mas lalo lang siyang nalito. Mas lalo lamang nadagdagan ang problema niya. Pinipilit nga lamang niya na lahid kanina nakausapin siya. Hindi niya alam kung nasasaktan ba ito sa narinig o nagigilty lang ba ito. Kahit sino namang makarinig sa sinabi ni Sean ay masasaktan talaga. Ewan lang kung nasaktan ba si Ralph o hindi. Huminga siya ng malalim at pinatay ang music pero binibiro talaga siguro siya ng tadhana. Ang ganda pa talaga ng music na iyon. Nagtatanong kung bakit hindi nito nakilala ang mahal nito nung ito ay malaya pa. Nagtatanong kung bakit ngayon pa dumating ang mahal nito na may kapiling na itong iba. Bakit hindi nakilala nang ito ay nag-iisa pa? Sino ba talaga ang dapat na ibigin daw nito? Mas lalo lang siyang na-stress sa music. Hinablot lang niya ito ang saksakan at muling nahiga sa kama. Tandang-tanda pa niya sinabi ni Ralph na ayaw nitong itigil ang deal. Gusto pa raw nitong maglaro samantalang siya ay gusto niya nang itigil. Gusto pa raw nitong ligawan siya dahil gusto niyang patunayan sa mga bata na marunong daw itong manligaw. Paano naman siya? Ano na lang talaga? Paano kung mahulog siya? Paano kung ma-inlove siya? Paano siya? No choice. Kailangan niyang unahin si Ralph. Magpapaturo na lang din siya kung paano manligaw ng lalaki. Ni halos hindi nga niya niligawan si Ken noon. Konting kembot lang na lalaki yun ay naniwala siya agad. At ang ending, sa best friend pala niya ito sasama. Grabe talaga. Kung kwento lang ng love story niyang iyon, baka patayin na niya ang writer dahil ang pangit gumawa ng ending. Sana ginawa na lang itong tragic. Hindi pa talaga pwede na kasing ganda ng story na palagi niyang binabasa sa mga pocketbook. Hindi ba talaga pwede na sana may kaunting hawig naman sa story ng Stallion Island na sinusubaybayan niya? Bakit parang mas malala pa sa tragic ang love story niya ngayon? Pumikit na lang siya. Ano ba talagang gusto mo, Ella? Bakit hindi ka na lang kaya mag-move on? Pangaral niya sa sarili. Habang pupunta si Ella sa tindahan, ay nakita niya ang isang pinsan niya. Maaga siyang nagising na umagang yon, kaya siya tuloy ay nautusan ng mama niya na bumili ng kape dahil naubos ang binili niya noong 1 linggo. Mukhang kailangan na naman niyang pumunta ng mall. Kinawayan siya ng pinsan pero agad niyang tinakpan ang kanyang kilikili. Muntik niya tuloy nakalimutan na hindi pala siya nakapag-shave. Nang makita siya nito ay patakbo siyang lumapit. Nakauwi ka na pala? Tanong niya rito at kumuha sa dala niyang pandesal. Kumusta ka na, Rain? Panguya-nguya siyang habang naglalakad sila papunta sa tindahan. Sinabihan niya itong samahan muna siya dahil may balak siyang bilhin. Matagal na rin naman na hindi niya nakakausap ang babaeng to. Mula nang pumunta ito sa Maynila upang hanapin ang tadhana, ay hindi niya na nakausap kahit nasa chat man lang. Hindi niya alam kung nag-deactivate ba ito ng account o na-block na siya. Okay naman, sagot nito sa kanya. Nung nakaraan pa ako umuwi, pero nung dinalaw kita sa inyo, si tita lang ang naabutan ko. Hindi ka raw umuwi eh. Natigilan siya sa sagot nito, pero hindi niya pinahalata. Bigla na naman niyang naalala si Ralph at ang araw na nakatulog siya sa bahay nito. Nakatulog? Kinagat niya ang ibabang labi at muli na namang kumuha ng pandesal. Natulog lang ba siya? Sana nga tulog lang ang ginawa nila ni Ralph pero iba yata ang naging takbo ng storya. Napakamot siya sa batok at nag-iba ang tingin. Yun ba? Pinilit niyang tumawa at hindi hinarap ang pinsan. Kumagat na lamang siya sa pandesal at tinuro ang tindahan. Doon tayo, bili lang ako ng kape. Mahilig ka pa rin pala sa kape.
Manghang tanong ng pinsan niya ay kinasaya niya. Mabuti na lang at madaling ibahin ang topic kapag ito ang kausap niya. Hindi niya alam kung anong isasagot niya kapag nagtanong itong bakit hindi siya nakauwi nung gabing yon. Oo adik na adik. No worries, may dala akong kape. Baka may natira pa sa bahay. Dalhan ko si tita. Para nag-abroad lang ha? Tumawa siya kasabay ng pagbili niya ng kape at bibigay ng bayad. Sana lahat na nagpunta lang ng Maynila may pasalubong na. Hindi nito pinatulan ng biro niya kaya hindi lang siya nagsalita pa. Ang ipinagtataka lang talaga niya ay kung bakit hindi ito nagabala na i-chat man lang siya nung nasa Maynila ito. 2 taon din itong nakipagsapalaran sa Maynila. Iyon ang taon na inaaway niya rin ang tadhana. Nung umuwi siya sa barangay nila ay hindi na siya nito inabutan. Kung nalaman din siguro niya na aalis ito, ay baka sumama na rin siya. Baka maisip niyang pumunta na lang din ng Maynila upang magtrabaho at makalimutan niya ang problema niya sa buhay. Pero siguro may ibang plano ang tadhana sa kanya, kaya nagkahiwalay sila ng pinsan niya. Pinsan ng mama niya ang papa ni Rain. Medyo magulo kung ititrace kung bakit naging magpinsan silang dalawa. Pero kung tatanungin siya kung sino ang pinakapaborito niya sa lahat ng pinsan niya, ay si Rain ang ituturo niya. Kasama niya kasi ito sa lahat ng kulitan, tawa, lungkot at lahat ng drama niya sa buhay. Balita ko nagtuturo ka na. Napalingon siya muli sa pinsan nang bigla itong nagsalita. Tumango siya rito at muling kumuha ng pandesal. Inubos mo na, anito at hinampas ang kamay niya. Binili ko pa naman to para kay mama. Tumawa na lang siya at hinawakan ang kamay nito. Bili na lang tayo ng bago nang makahingi rin ako ng kape sa bahay niyo. Good. Todong ngiti pa siya sa auntie niya na umiinom ng kape. Medyo natagalan pa sila ng pinsan niya sa bakery dahil nakipagkwentuhan pa ang tendero. Isa pala iyon sa batchmates nila nung elementary. Nakakahiyaman pero halos wala siyang kilala sa mga kaklase niya nung elementary. Maliban na lang kung kaklase niya rin ito nung high school. Siya kasi yung tipong hindi pala kaibigan. Halos hindi siya nakikipaglaro noon. Mas gusto niya kasing tumambay sa library at magbasa ng mga libro. Kaya siguro wala siya naging kaibigan. Pero iba itong pinsan niya. Halos kilala nito lahat ng kaklase nila noon. Kung tumakbo siguro itong president ng school nila, paniguradong mananalo to. Halos lahat ng mga estudyante sa paaralan nila noon ay kaibigan nito. Bakit ang tagal nyo? Naubos ko na lang ang kape pero ang tinapay hindi pa dumating. Tinapik nitong upuan at tiningnan siya. Mama mo, kumusta? Bumalik ang ngiti niya sa tanong nito at naalala ang rason kung bakit siya sumama sa pinsan. Nagmano siya rito at sinagot ang tanong niya. Ayos naman po. Aniya, tinawag ang pinsan. Teka lang po, auntie. Tatayo na sana siya pero bigla siyang pinigilan ng auntie niya. Teka, maraming chocolate doon sa taas. Gusto mo? May kape rin na dala si Rain. Dalhin mo na rin ang mama mo. Tumayo ito at muli siyang pinaupo. Kunan lang kita sa taas. Maraming dala ang pinsan mo. Kung may time ang mama mo, papuntahin mo rin dito. Para nag-abroad nga ah. Wala siyang ibang nagawa kundi ang tumango. Ibang klase rin ang pinsan niya na pumunta lang ng Maynila, parang galing abroad na. Na makita niyang lumabas galing kwarto ang pinsan niya ay agad niya itong nilapitan. Kailangan niya ang tulong nito. Isa rin sa rason kung bakit siya sumama sa pinsan. Rain, tumingin ito sa kanya pero agad ding nagbawi ng tingin. Kumuha ito ng tasa at nilampasan siya. Gusto mo magkape muna bago bumalik sa inyo? Ay, wag na. Tinuro niya ang pinasukan ng mama nito kanina. Kumuha pa rin pala ng kape ang auntie niya. Hindi pa rin ito tumingin sa kanya. Patuloy pa rin ito sa ginagawa. Nagtimpla ito ng kape at kumuha ng pandesal. Hindi niya alam kung bakit ganito ang inaakto ng pinsan niya o baka paranoid lang talaga siya kaya kung ano-ano ang napapansin niya. Bumalik na lang din siya sa pagkaupo at pinagmasdan ng mga bawat galaw nito. Hindi naman siguro siya iniiwasan ng pinsan niya. Wala naman din kasi siyang maisip na rason kung bakit nito gagawin yon. Siya nga pala, aniya, upang kunin ang pansin to. Pwede mo ba akong tulungan? Gulat itong tumingin sa kanya. Nagtatanong ang mga mata nito pero agad din namang nagbawi ng tingin at uminom ng kape. Sana tama ang hinala niya na hindi siya nito iniiwasan. Dahil sa bawat pag-iwas nito ng tingin ay kinakabahan siya. Wala naman siyang maalala na nag-away sila o may ginawa itong mali sa kanya. Wala naman siyang maalala na may ginawa siyang hindi nito nagustuhan. Awkward, oo. Pero bakit naman siya nito iiwasan? Tulong? Pag-ulit nito sa sinabi niya. Anong tulong naman? Pwede ba? Depende kung kaya ko. Pilit niyang hulihin ang tingin nito pero mabilis itong umiiwas.
Huminga siya ng malalim at kinagat ang ibaba niyang labi. Ano kasi? Muli siya nagbuga ng hangin at hinarap ang pinsan. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko kaya gusto ko sana magpatulong sa'yo. Tiningnan niya si Rin at pinagmasdan ang mukha niya. May problema ka ba? Kung tungkol sa pera, natigilan ito at bigla na lang umiling. Kaya nga umuwi ako rito kasi mabilis niyang hinuli ang kamay nito at kinulong iyon sa dalawa niyang kamay. Hindi ako hihingi ng pera, Rin. Magpapaturo sana ako sa iyo kung paano manligaw.